Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang araw po sa iyo, Sir Kira, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Magno, isang construction worker. Bago-bago pa lang ako sa labor, at ilang projects pa lang ang mga nagagawa ko. Mabigat na trabaho, pero double purpose na din. May trabaho ka na, may exercise ka pa. Lagi ko kayong pinakikinggan. Mahilig kasi talaga ako sa mga horror mula pa nung bata. Active din ako sa mga comment section, pati na sa iba pang mga narrators. Gusto ko lang din mag-share ng karanasan ko. Nangyari to noong kinuha akong helper ng tito ko sa pagre-renovate ng opisina ng isang school. Hindi ko na lang po papangalanan ha, baka mayari ako eh. Bale, ang ginawa namin doon nagpalit ng kisame, nagkabit ng aircon, at yung mga bintanang jalousie pinalitan ng sliding. Yung pinto pinalitan din ng sliding glass door at ilan pang mga renovations. Bale, 5 kaming gumawa nun. Matagal ko nang nadidinig noon na may nagpapakita daw sa school na yon. Hindi ako naniniwala kasi doon din naman ako nag-aral ng high school noon. At wala naman akong naramdaman o nakitang multo doon kahit minsan. Hanggang sa eto na nga. Unang linggo pa lang ng gawa namin doon, meron na agad akong nararamdamang kakaiba. Tanghaling tapat, mainit. Electric fan lang ang bukas noon. Tapos, bukas na rin yung kisame. Kasi yun yung una naming binaklas. Pero kinikilabutan ako sa lamig kapag napapadaan ako sa sulok malapit sa CR. Lalo na kapag pumasok ka pa sa loob. Hindi ko lang pinapansin kasi wala namang nababanggit yung mga kasama ko. Dumadaan ang mga araw ng pagtatrabaho namin doon. Lalong lumalala yung mga pagpaparamdam. Yung ibang mga kasama ko, napapansin na rin yun. Isang beses, CCR ako. Nasira kasi yung tiyan ko sa kinain kong ulam nung tanghali. Pero hindi agad ako nakapag-CR kasi nakalak yung pinto. Tapos bukas ang gripo. So in short, may tao. Nung hindi ko na talaga kaya, kinatok ko na ng kinatok. Pinabibilis ko na yung nasa loob. Sobrang emergency na kasi. Puputok na ang baklang mayon. Nakita ako ng tito ko. Tinatanong kung ano daw ang ginagawa ko. So sinabi ko nga na nadjejebs na ako. Pero ang tagal ka ako ng tao sa loob. Lumapit si tito at kinatok ang pinto. At saka inikot yung doorknob. Bumukas. Nagtaka ako. Pero agad na rin naman akong pumasok sa loob. Kasi nga, lalabas na. Nananayo ang balahibo ko noon sa batok at mga braso. Dahil sa tagal ng pagpipigil ko. Pero natapos na lang ako't lahat. Hindi pa rin nawawala yung kakaibang lamig ng pakiramdam sa loob ng CR. Tapos habang tumatagal ako doon, parang bumibigat yung pakiramdam na para bang may pumipigil sa akin na tumingala. Hindi ko naman magawang bilisan yung ginagawa ko noon. Sinabi ko yun sa tito ko paglabas ko ng banyo. Sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Di binaliwala ko na nga lang. Pero nung break time, naikwento ko yun sa 2 ko pang kasama. Sabi ni Neil, nararamdaman niya nga daw din yun.
Isang beses pa nga daw habang umiihi siya, naramdaman niya na may umihip sa tenga niya. Parang may bumulong daw, pero hindi niya lang naintindihan. Nakiliti pa nga daw siya, kaya natawa pa siya nun. Akala niya may nagbibiro lang sa kanya. Pero pagtingin niya, walang tao sa likod. Kinilabutan na raw siya nun. Si Anding naman, siya yung may pinakamalalang kwento sa amin. Pero hindi sa kanya nangyari. Kwento lang din sa kanya ng anak niya na doon nag-aaral sa school na yon. May isang teacher daw na lalaki ang nakakita ng nakabigting babae sa CR ng principal's office. May meeting daw kasi noon ng mga teacher. Tas nag-CR yung teacher na yon. Habang umiihi daw ito, nararamdaman niya na parang may dumidikit-dikit o parang may kumakalabit daw sa likod ng balikat niya. Tapos paglingon daw ng teacher, bumungad sa kanya yung nakalutang na paa. Tiningala niya yon. At pagtingin niya, nakita niya yung babaeng nakabigti. Nakatitig daw ito sa kanya. Pulang-pula yung mga mata, na yung mga ugat daw halos magputukan na. Katabi lang ng room ng anak niya yung office ng principal, kaya dinig na dinig daw nila yung sigaw nito. Tumagal pa naman daw ng ilang taon doon yung teacher na yon. Pero nung time na tinatrabaho na namin yung office ng principal, wala na daw ito doon. Sabi ni Anding, baka yun daw yung nararamdaman niya nung isang araw habang umiihi siya sa CR. Para daw kasing may pumipitik sa tenga niya nun. Pero pag nililingon niya, wala naman daw. Mula nung mapagkwentuhan namin yon, hindi na ako gumamit ng CR doon. Natakot na rin kasi ako na baka makita ko rin yung babaeng nakabigti. Kaya sa labas na lang ako umiihi. O kaya sa common CR ng school. Pero kahit ganon, hindi nawala yung mga pagpaparamdam nun sa amin. Kundi nga lang ako nangihinayang sa sahod nun Baka hindi na ako pumasok. Natapos din naman po namin yung trabaho. Halos isang buwan din kaming nagtiis nun. Hindi naman araw-araw yung pagpaparamdam, pero hindi nawawalan. Hello, Sir Kira. Maikling kwento lang. Tawagin mo na lang akong Dino. Teacher po ako at mga kinder ang hawak ko. Sa isang private school ko ito naranasan. Hindi ko pala pwedeng sabihin ang pangalan ng school, kaya pasensya na po kayo. 2 section ng kinder ang hawak ko. Isang umaga at isang panghapon. After ng klase ko sa hapon, wala nang ibang gagamit ng room na yon, kaya ako na din ang naglalak nun. Doon sa school na yon, meron kaming waiting area para sa mga students na naghihintay ng sundo nila. Pagkatapos ng klase, nandoon kaming lahat ng mga estudyante ko. Hinihintay ko talagang masundo muna ang lahat bago ako bumalik sa classroom para mag-ayos naman doon. Para nakaredy na rin yun sa susunod ko namang klase. Nung masundo na ang lahat, bumalik na ako. Napansin ko agad na ang dami na namang magulong gamit doon sa room, na ipinagtaka ko talaga. Matagal ko na kasing napapansin yun.
Ang dami kong inaayos sa classroom after ng morning class. Kaya nung mapagod na ako, dahil nauubos na ang oras ko sa lunch break ko, ang ginawa ko nagpapatulong na ako sa mga estudyante ko na magbalik ng mga gamit sa mga tamang lagayan. Mga ganun lang naman. Pero kada babalik ako ng room, parang wala palaging nagbabago. Ang dami ko pa rin nililigpit. Fast forward po. Sa second class ko, maayos pa din naman ang mga gamit nung iwan ko nung nag-lunch ako. After class, ganun pa din. Pinababalik ko ang mga gamit na ginamit namin sa mga tamang lagayan nila. Nag-ayos pa nga yung iba ng mga upuan nila at napa-second look pa ako bago ko lumabas ng room para pumunta sa waiting area kasama ng mga estudyante ko. Nung masundo na yung mga bata, babalik na sana ako sa classroom para mag-ayos pa ng ibang mga gamit nang biglang tawagin ako ng isang nanay. Nakilala ko agad yon. Magulang nung isang estudyante ko. Kaya napalinga agad ako sa paligid kung may naiwan pa ba sa mga estudyante ko na hindi ko napansin. Pero wala na talaga akong kasama doon. Nilapitan agad ako ni nanay. Tinatanong yung anak niya. So nasabi ko nga agad na akala ko nasundo na lahat ng bata. Pero kako, baka naglalaro lang sa kung saan yung anak niya. Sabay kaming naglakad ni nanay papunta sa classroom at nakita nga namin agad doon yung anak niya. Napahinto kami di kalayuan sa pinto habang pinapanood yung anak niyang naglalaro sa loob. Patakbo-takbo kasi sa loob yung bata na parabang may humahabol sa kanya. Tapos hihinto at tatawa. Ang nakakapangilabot pa doon, nung nagsalita ito na parabang may kausap siya. Pinasok ko agad yung bata. Tinawag ko ito. Sinabi kong nandoon na yung nanay niya at sinusundo na siya. Patakbo siyang lumapit sa amin ng nanay niya. Tapos nagpaalam pa siya sa kung ano o kung sino man ang kalaro niya sa loob. Nagkatinginan na lang kami noon ni nanay. Habang ako, hindi ko malaman kung paano ako mananatili sa classroom para maglinis doon. Nilakasan ko na lang talaga yung loob ko. Pabilis akong nagligpit ng mga gamit at nagwalis-walis sa loob. Basta ko na lang din binitbit palabas yung mga gamit ko. Saka inilak yung room at nagpunta sa faculty. Kinagabihan noon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa nanay ng estudyante ko. At meron daw talaga itong kalaro doon sa room. Ipinasusuyo niya sa akin na mas bantayan ko daw yung anak niya. Dahil kahit daw sa bahay nila, ay lapitin talaga yung anak niya ng mga nilalang na hindi rin nila nakikita para lang daw makipaglaro dito. Sumang-ayon na lang ako sa kanya. Pero tinapos ko lang din yung school year na yon at nag-resign na ako, Sir Kira. Hindi ko kaya yon. Habang tumatagal ako doon, nare-realize ko na masyadong malaki ang responsibilidad na magbantay ng mga ganoong bata. Lalo na nung magsabi ako sa may-ari ng school tungkol doon. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Naisip ko, paano na lang kung may mangyari sa bata? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko nun. Tapos konsensya ko pa yon. Kaya naman ang ginawa ko, lumipat na lang ako sa ibang school. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Hintayin ko po itong kwento ko sa channel nyo ha. Maraming salamat po and more power po sa inyo. Magandang araw, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Apple. Kwento ko lang itong karanasan ko sa dating school na pinagtatrabahuhan ko.
Hindi ko na lang po sasabihin yung school kung saan ako dating nagtatrabaho bilang janitress. 4 kaming janitor sa school na yon at 2 kaming naka-duty doon sa isang building ng elementary. As usual, kanya-kanya kami kapag oras na ng trabaho. Ako sa ground floor, si Ate Beth sa 2nd floor, tapos nagtutulungan na kami sa 3rd floor. Mabilis kasing linisin yung 3rd floor. Bukod kasi sa mas disiplinado yung mga grade 5 at grade 6 students, ay wala halos gustong mag-CR doon. Since medyo bago lang din ako noon, hindi ko alam na may mga kwento-kwento pala doon sa school na yon. Kapag naman nakakatapos na ako sa baba, umaakyat na talaga ako para tulungan yung kasama ko. Madalas tapos na rin naman siya sa 2nd floor kapag umaakyat ako. Kaya sabay na kami aakyat niyan sa 3rd floor. Bale, hapon na nang mangyari ito. Naglabasan na yung mga estudyante, kaya time na namin na maglinis ulit sa building. Parehong gawi. Sa ground floor ako at 2nd floor siya. Pagkatapos nun, 2 na kami aakyat sa 3rd floor. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ko sa 3rd floor, malapit sa hagdan, biglang sumulpot si Beth sa gilid ko at diretsong pumasok sa CR. Mabilis akong nagwalis palayo ng CR. Isip ko kasi, total nandun naman na si Beth, siya na ang bahalang magwalis doon. Pasabog din kasing mag-CR yon, kaya kapag nasa CR ako at bigla siyang pumasok, nagmamadali na talaga akong lumabas. Pumasok ako sa unang classroom na nadaanan ko at nag-umpisa ng magwalis nang makarinig ako ng nagre-ring na cellphone. Hinanap ko agad yon kasi baka yun yung may-ari ng cellphone. Pero imbis na cellphone lang ang makita ko, si Beth ang nandoon, aktong sasagutin na yung tawag. Napatingin siya sa akin, tapos tinanguan niya lang ako. Samantalang hindi pa din ako nagalaw sa kinatatayuan ko. Nung matapos niyang kausapin yung tumawag, tinanong ko siya kung hindi ba nasa CR siya. Pero umiling siya agad. Kanina pa daw siya doon at patapos na siya sa paglilinis ng classroom na yon. Napansin ko nga agad yon na halos nakaayos na ang lahat, pati yung mga upuan. Akala ko, nagkusa lang yung mga estudyanteng nagklase doon. Yung pala si Beth ang may gawa nun. Tapos nun, sinabihan niya ako na sa ibang room na agad ako para mabilis kaming makatapos. Hihintayin niya na lang daw yung estudyante na may-ari ng cellphone. Pero sabi ko, hintayin ko na siya at sama na kami hanggang makatapos. Kasi ako, nakita ko siyang pumasok ng CR kaya nandun ako. Tapos nandun din pala siya. Minura pa niya ako noon kasi hindi siya makapaniwala. Pero dahil nakita niyang seryoso ako sa sinabi ko, napasign of the cross na lang siya. Tahimik na kaming pareho noon. Tinutulungan ko siyang tapusin ang pag-aayos doon sa room na yon habang hinihintay yung may-ari ng cellphone. Hindi din naman nagtagal, dumating na yung estudyanteng babae na may-ari noon. Kaya minadali na namin yung paglilinis sa 3rd floor. Mangilang beses pa ulit yung panggagaya na to. Pero palaging doon lang sa 3rd floor yon nangyayari. Yung ibang kwento ay galing na sa mga teacher at estudyante. Sa kwento naman ng guard namin, mas malala daw yun sa gabi noon. Kasi nagbubukas patay daw palagi yung mga ilaw doon sa gabi. May mga kumakatok pa nga daw ng malakas. At minsan, parang idinadabog pa yung mga upuan. Kaya daw mabilis palaging magpunde yung mga ilaw sa 3rd floor Ang ginagawa na lang, ibinababa na lang daw yung breaker ng building na yon tuwing gabi para daw makatipid sa bombilya. Yun nga lang, wala silang naging solusyon sa mga upuan na nasisira nito.
Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na hindi ako magaling magkwento. At hindi rin masyadong nakakatakot itong kwento ko. Pero sana po mapasama pa rin sa mga upload ninyo. Maraming salamat po and God bless. Good day po, Sir Kira. Share ko lang po yung experience ko sa isang pribadong paaralan sa Cebu kung saan ako dati nagturo. Way back 2019, before pandemic. First time kong naranasan na makakita ng mga hindi normal na nakikita ng mga tao. One time ay nagtuturo ako ng music sa mga estudyante ko. Hindi ako aware no na may something pala talaga doon sa room na yon. Kasi bago lang akong guro noong mga panahon na yon. So nakaharap ako sa mga estudyante ko habang nagtuturo ko sa kanila. Nung may makita akong mga mata sa siwang ng aming silid-aralan. Akala ko nga yung punong guro lang namin yung nakasilip sa siwang na yon. Pero habang nagsasalita ako at patingin-tingin doon sa pintuan, ay napapatanga ako sa nakikita ko. Kasi habang tumatagal, parang hindi na normal yung mga mata. Kasi iba na ang kulay nito. Kulay pula yung mga mata niya at parang lalaki yung figura. Itim yung mukha niya at tutok na tutok yung mga mata niya sa akin na para bang may hinahanap siyang reaksyon mula sa akin. Kahit kinakabahan na ako noon, ay nagpatuloy lang ako sa discussion. Pagkatapos ng klase naming mape ng 12 p.m., pinuntahan ko yung friend kong teacher din sa lower grades. Tapos, ikinuwento ko sa kanya yung nakita ko sa room namin. Sabi ng friend ko, marami daw pangyayaring hindi normal sa school na yon. Pati siya natatakot na rin kapag nakakarinig siya ng mga ganong kwento. Mula pa raw sa mga parents ng estudyante niya, pati na rin sa mga co-teachers namin. Kwento daw ng isang co-teacher namin, yung room daw kung saan ako nagtuturo ay meron daw white lady. Hindi na lang daw binabanggit sa akin kasi daw baka matakot ako. Pero actually, Sir Kira, hindi naman ako takot sa mga ganitong bagay. More on curious ako kung anong feeling na makakita ng mga hindi pangkaraniwang nakikita ng normal na mata ng tao. Another experience ko sa school na to ay pagkatapos mag-take ng exam ng mga estudyante ko. Exam week kasi nila nun at nagche-check ako ng test papers nila. Umuwi na yung mga estudyante ko noon. Habang nagche-check ako, bigla na lang namatay ng kusa yung ceiling fan. Hindi po nag-brown out. Rinig na rinig ko noon yung tunog ng pagpatay sa switch nung ceiling fan. Ako lang naman mag-isa nun sa room na yon. Pero dahil busy nga ako sa pagche-check ng test papers ng mga estudyante, hindi ko yun binigyang pansin. Maya-maya, may nakita naman ako sa peripheral vision ko. May lumulutang na nakaputi. Basta pabalik-balik lang ito. Labas-masok siya sa may pisara. Pero hindi ko ito binibigyang pansin. Hindi ko siya tinitignan ng diretsyo. Kasi gusto ko nang matapos yung ginagawa ko. At nang makababa na rin ako. Actually, Sir Kira, yung classroom na yon ang nag-iisang classroom sa itaas ng building ng school. Kaya napaka-isolated nito. At yung likod din ng school namin ay merong naglalakihang puno na ilang taon na rin siguro ang tanda.
Kaya hindi na rin siguro nakapagtataka kung may mga elementong gumagala-gala at nakikita doon sa school namin. Hanggang dito na lang po muna ang kaya kong ma-share, Sir Kira. Marami pa akong baong kwento na personal ko talagang na-encounter. Pero sa susunod ko na lang po isi-share. Thank you and God bless po sa lahat ng listeners mo. At sa'yo din, Sir Kira. Hello, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Riel. Nangyari po itong isi-share ko sa inyo noong high school ako. Active po ako noon sa school namin. Sayaw, school contest, program, pati nga pageant, naganapan ko na. Nagbago na lang to noong nawala yung isa sa mga kaibigan ko. Nawala, Sir Kira. Hindi namatay o kung ano. Pero nawala na lang na parang bula. Third year high school kami noon. Wala din akong naging balita sa pamilya niya kung anong klaseng paghahanap ang nagawa nila. Kung nagkaroon ba ng progreso o ano. Wala talaga. At hanggang ngayon po, na magku-40 na ako, ay hindi na kami nagkaroon ng balita sa kanya. Kung buhay pa ba siya o talagang wala na. Hindi ko talaga ito makakalimutan kahit kailan. Magkakaroon ng program sa school noon. Kaya kahit gabi na, nasa school pa rin kami. Kalahati ng klase namin ang nandoon, kasama ang ilang teacher namin. Kaya hindi kami natatakot. Tapos malalapit lang naman ang mga bahay namin. Gumagawa kami nito ng pang-design para sa classroom. Pati na rin sa stage kung saan gaganapin yung mismong program. Bandang 9 p.m, nung magsimula ng magsiuwian yung iba. Kaming tatlong magkakaibigan ang pinakamalapit ang mga bahay. Kaya malakas ang loob namin na magstay pa roon ng mas matagal. Meron pa din naman kasi kaming kasamang teacher, kaya hindi kami natatakot nun. Nung wala na kaming 10 na nandoon, nag-stop na kami sa ginagawa namin. Nagligpit-ligpit na lang kami. Inaayos namin yung mga upuan nun, nang bigla na lang mag-brown out. Siyempre nagpanik kami nung una. Tas biglang nagsalita yung teacher na kasama namin. I-check daw niya yung breaker at nagpapasama siya nun sa kung sinong may gustong sumama. Meron namang mga nag-volunteer. Nung napansin kong wala silang flashlight, inilabas ko yung dala ko. Lagi akong may dalang flashlight nun. Kasi nga gabi kami palagi nakakauwi. May daan pa uwi sa amin na walang poste ng ilaw. Kaya kailangan may dala talaga akong flashlight. Nung makaalis na sila, dito na nag-umpisa yung kababalaghan. Sa pagkakaalam ko, 4 na lang kaming natira nun sa classroom. Si Hana, Camille at ako. Tapos isang teacher namin na si Miss Gina. Hindi kami nag-check, Sir Kira. Since nakapag-adjust naman na yung mga paningin namin, itinuloy na rin namin yung pagliligpit at pag-aayos sa mga upuan para sa klase kinabukasan. Walang nagsasalita sa amin kasi mga pagod na rin kami nun eh. Tsaka ubos na rin yung pag-uusapan namin. Si Miss Gina, ganun din. Tahimik lang din siyang nagliligpit. Ilang minuto din siguro yon. Tapos nagsalita si Miss Gina. Hinahanap niya si Camille. So ako, napalingon ako sa buong room. Tapos nakita ko siyang nakatayo sa may bintana lang. Nakatalikod siya sa amin. For some reason, parang may kakaiba nung time na yon. Ewan ko ba? Hindi ko nga sinagot nun si Miss Gina na nakita ko si Camille na nandoon lang sa may bintana. Pinagmamasdan ko lang siya habang nakatalikod sa amin. Tapos maya-maya,
Bigla namang nagsalita si Hana na nasa likod ko nun. Kaya nilingon ko siya. May kuryente na daw kasi gumana na yung electric fan. Tapos lumapit siya sa switch ng ilaw para subukang buksan yon. Saktong pagbukas ng ilaw, nagdatingan na sila Sir at yung dalawang kaklase namin na sumama sa kanya. Sabay pasok naman ni Camille mula sa kabilang dulo ng pintuan. Dala niya yung trash can. Mukhang nagtapon pala siya ng basura. Na-question ko tuloy yung sarili ko nun kung namalikmata lang ba ako nung nakita ko siya na nakatayo sa may bintana. Hindi ko na sinabi yun sa kanila kasi nagkaayaan na rin kaming umuwi nun. Pagkalak ng classroom, nagkanya-kanya na kami. Kaming tatlo ni Camille at Hana, kami yung magkakasamang umuwi. Walang nagsasalita sa amin nun, pero di lang talaga ako nagsasalita kasi ang weird ng pakiramdam ko nung time na yon. Para bang may naiwan akong kung ano. Kaya makailang beses din ako nag-check ng gamit ko. Pero kumpleto naman yon. Parang wala naman akong naiwan. Unang nakauwi si Camille. Hinintay pa nga namin siyang makapasok sa loob ng bahay nila. Nakala kasi namin, magpapaalam pa siya sa amin. Pero wala. Walang sali-salita. Walang lingon-lingon. Basta dumiretso lang siya ng pasok sa loob ng bahay nila. Nung magsalita si Hana, saka pa lang ako napatingin sa kanya. Tinanong niya ako kung nag-away daw ba kami. Sabi ko, hindi naman. At hindi ko din alam kung ba't biglang ang sama ng mood niya noon. Nakauwi na lang kaming dalawa ni Hana. Hindi ko pa rin maisip kung bakit hindi kami pinapansin ni Camille nung time na yon. Wala pa kaming cellphone nito, Sir Kira. So hindi namin matetext o matatawagan ng isa't isa. Makakausap na lang namin siya kinabukasan pagpasok namin. Pero kinabukasan nun, walang Camille na pumasok. Sa halip, yung mga magulang niya ang nandoon pagpasok namin. Hinihintay kami ni Hana. Tinatanong kung nasan daw si Camille dahil hindi daw ito nakauwi nung gabi. Sinabi naman namin na nahatid namin siya sa bahay. Hinintay pa nga namin siyang makapasok sa loob ng bahay nila bago kami tuluyang umalis nun. Doon sila natigilan. Ipinaulit-ulit pa sa amin yung sinabi namin. At kung sigurado daw ba kami na talagang pumasok sa loob ng bahay si Camille. Umuo lang kami at sinabi namin na sigurado talaga kami sa nakita namin. Nabanggit pa ni Hana na parang galit din sa amin si Camille noon dahil na nga rin sa inasal nito nung gabi. Yun ngang hindi man lang niya kami nilingon at nagpaalam sa amin bago pumasok. Iyak na nang iyak noon yung mga magulang niya. Tapos pinapasok na kami ng teacher namin sa klase. Nung hapon na at nag-uwian na ang karamihan sa mga estudyante, magsisimula na sana ulit kami sa ginagawa namin. Nung biglang pumasok si Miss Gina, kasama yung guard. Nung makita kami ng guard, bigla niya kaming itinuro ni Hana. Lumapit naman kami sa kanila at tinanong kung anong nangyari. Dito talaga ako sobrang kinilabutan. Sabi nung guard, nakita niya nga kaming tatlo na naglalakad palayo sa school. Kaming dalawa daw ni Hana, naaalala niya yung muka. Pero yung isang kasama namin, hindi raw. Kasi wala daw itong muka. Pinauwi na lang kami ng teacher namin after nito. At ipinauwi na lang din sa amin yung mga kailangan pa naming tapusin. Ang huling balita namin, Sir Kira, hindi namin alam kung gaano katotoo. Pero ang sabi, sa CCTV daw na nakuha sa barangay, dalawa lang kami ni Hana ang magkasama noong palayo kami sa gate ng school. Hindi ito kinumpirma ni Miss Gina. Imposible daw yun dahil nakita naman niya si Camille na kasama kami nung mag-uwian na nga kaming lahat.
Maski yung guard, nakita din kaming tatlong magkakasama. Hanggang ngayon, Sir Kira, kahit ako, hindi ko alam kung anong nangyari at kung paanong nangyari yon. Si Miss Gina at si Sir, hindi din ino-open yung topic patungkol kay Camille, kaya wala din kaming makuha sa kanila. Ni hindi ko maiharap ang mukha ko sa magulang ni Camille para magtanong ng balita sa kanila. Naghihintay lang ako, pero wala kaming natatanggap na balita. Hanggang ngayon po, isinasama ko na lang si Camille sa mga dasal ko. At kahit kailan, hindi ko talaga siya makakalimutan. Pati na yung nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Salamat. Year 2004. Presidential election. Naging watcher po si Mama ng isang kandidato. Bukod po sa kababalaghang nangyari sa eleksyon na yon, ay may na-experience din daw po sila Mama na talagang nagpatayo sa balahibo nila ng mga kasama niya doon. Sa elementary school po ginanap yung botohan noon, kung saan ako nag-aaral nung time na yon. At kung di ako nagkakamali, nasa grade 5 or grade 6 ako noon. Umaga pa lang, nasa school na sila. Hanggang gabi na po yon. Okay naman daw po ang takbo ng araw na yon. Dangan nga lang na may iilang mga komosyon dahil sa singitan sa pila. At siguro daw dahil na rin sa init ng panahon. Napakarami rin kasing tao nun. Pero generally, maayos naman daw po. Nung gabi na at nagbibilangan na sila, bigla daw pong nag-brown out. May ilang minuto din pong kadiliman yon bago nakapagsinde ng kandila at mga gasera. Oo, Sir Kira, nagbibilangan sila noon na kandila at gasera lang ang ilaw. Nasa unahan daw noon si Mama nakapwesto. Nakaupo siya sa armchair. Tapos may katabi siyang dalawang babae. Isang matanda at isang kaedad niya. Maya-maya daw, may kumalabit sa kanya. 3 kalabit daw yun na mabilis at sunod-sunod. Nilingon ni Mama kasi para daw nagmamadali at parang may importanteng sasabihin yung nangalabit sa kanya. Pero paglingon daw niya, wala naman. May nakapwesto sa likod niya, pero malayo. May isang upuan din ang pagitan nila. Binaliwala na lang ni Mama yon. Ngumiti lang siya. Akala niya may nagbibiro lang daw sa kanya. Pero di pa man nagtatagal, may kumalabit na naman sa kanya. This time, nilingon agad ni Mama ng mabilis nung maramdaman niya yon. Napatingin pa nga daw yung nakapwesto sa likod niya. Pero wala talaga. Imposibleng yung nasa likod niya kasi mahuhuli niya agad yun kung sakali. Hindi naman daw yung dalawang katabi niya kasi siya yung nasa dulo. Kumbaga yung dalawa, nasa kaliwa niya pareho. Nasa kanan daw yung kumalabit. Nagsimula ng kilabutan nun si Mama. Nang bigla daw may tumawa ng malakas sa kanang tenga niya. Nagulat si Mama at napatayo. Napamura pa nga daw siya nun kasi ang sakit daw sa tenga. Hinanap niya agad kung sino, pero wala daw talaga. Pinagtinginan pa nga daw siya ng mga kasama niya. Pare-pareho silang nagtataka. Tinanong ni Mama yung nasa likod niya kung sino daw yon at kung nakita niya ba. Hindi daw. Tsaka ano daw ba yung sinasabi niya? Tapos tinanong na siya ng mga kasama niya kung ano daw bang nangyari. Ikinuwento ni Mama syempre. Baka mapagkamalan pa daw siyang may saltek kung hindi niya sasabihin eh. Pero nagkatakutan na sila nun
Sabi ni Mama, boses daw ng lalaki yung tawa na narinig niya. At parang nakakaloko daw yung tawa. Yung parang nangaasar. Ganun daw. Malakas daw yun at masakit sa tenga. Kasi parang nagring pa nga daw yung tenga ni Mama sa lakas ng tawa. Nagdasal muna sila noon bago ipinagpatuloy yung pagbibilang. Natapos naman po nila ng maayos yung trabaho nila noon. Pero lahat daw sila takot na. Kaya sabay-sabay na silang umuwi noon. Kinabukasan, yung isa sa mga kasama ni Mama doon pumunta sa bahay at nagkwento sa kanya. Umaga pa lang daw, may nararamdaman na siyang mabigat na presensya sa loob ng room na yon. Tapos parang may dumadaan-daan daw na anino sa harap ng mga tao. Parang may nakikigulo daw. Pero hindi siya nakikita ng iba. Siya daw pala, bukas ang third eye niya. Hindi niya lang daw masyadong pinapansin kasi nga may trabaho sila. At saka maraming tao. Nung bandang 3:00 ng hapon, may napansin daw siyang entity sa sulok ng room, malapit sa CR. Itim na itim daw ito na kasing laki ko lang nun. Kakaiba rin daw yung mga mata nito. Kasi 3 daw yun na sobrang pupula. Yung ikatlo ay nasa gitna. Hindi daw sa noo, kundi sa gitna mismo ng 2 mata niya. At yun daw yung pinakamalaki sa 3. Nakaupo lang daw ito doon sa sulok. Nakayakap sa mga tuhod niya at tila nagmamasid lang sa paligid. Nung gabi daw, malakas ang kutob niya na ito ang dahilan ng brownout. Para daw makapanggulo. At nun ngang may liwanag na at nagbibilangan na sila, pagtingin daw niya ulit dito, ay nasa likod na ito ni Mama. Nakita niya na kinakalabit nito si Mama. At pag lumilingon daw si Mama, ay tawa ito ng tawa. Yung narinig daw ni Mama na tawa, parang hindi daw sinasadya. Nagtatatalon pa daw kasi ito sa sobrang tuwa. Kaya napatapat sa tenga ni Mama yung bunganga nito. Siguro daw ay masyadong nadikit ito kay Mama. Kaya niya yon narinig. Noon pa lang daw ito umalis. Kasi nga nagdasal na noon sila Mama. Hindi raw niya sinabi yung nakita niya nung nandun sila. Kasi ayaw niya na raw makadagdag pa sa takot ng lahat ng mga nandoon. Magsishare lang din po ako ng kwento, Boss Kira. Sana po mabasa nyo ito at maisali sa upload ninyo. Ako po si Ralph. Last year ko lang po kayo na-discover noong mapakinggan ko kayo sa Ambar channel ni Sir Neb. At mula nun, lagi na rin akong nakasubaybay at nag-aabang sa mga bagong upload ninyo. Itong kwento ko po ay nangyari after ng pandemic. Mga 2022 or 2023. Nagbakasyon kami noon sa bahay ng tita ko sa probinsya. Matagal-tagal na rin kasing hindi kami nagkikita noon. Mula pa nung umuwi siya doon sa probinsya taong 2018. Tapos ayun na nga, nag-pandemic pa. Kaya nung birthday niya, ay dinalaw namin siya at sinurpresa. Ang bahay na tinitirhan niya doon ay original na bahay ng pamilya nila. Siya kasi ang bunso, kaya sa kanya napunta. At saka wala din kasing may gusto sa kanilang magkakapatid na tumira sa probinsya. Kasama na doon yung mama ko na kapatid ni tita. Hindi naman ito malayo sa bayan. Actually, tabing kalsada nga ito eh. Malapit sa plaza.
At katapat lang din ito, yung National High School doon sa lugar. Kaya malakas din ang negosyo nila doon na karinderya at sari-sari store. May asawa si tita, pero hindi sila nabiyayaan ng anak. Kaya dalawa lang silang magkasama sa buhay. Isinakto talaga namin noon na Sabado yung punta namin sa kanila para walang pasok at hindi gaanong busy yung mag-asawa. Kaya naman naging successful din yung sorpresa namin sa kanya. Napaiyak pa nga si tita sa tuwa. 5 kaming magpipinsan noon ng magkakasama. Ang ginawa namin noon ay bumili na rin kami ng pagkain noon bilang handa ni tita para kakain na lang. At syempre pa, meron din cake. Syempre hindi mawawala ang inuman. Kaya pati si tito masaya. Napasarap ang kwentuhan at inuman namin noon. Kaya inabot kami ng hating gabi. Inawat na rin kami ni tita kasi masamang nasosobrahan si tito. Nagiging Amerikano at nagiging makulit masyado. After naman noon ay natulog na rin kami. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako para mag-CR. Habang umiihi ako sa banyo, may narinig akong ingay sa labas. At mas lumakas pa yon paglabas ko ng banyo. Parang may nagmamarcha. Napatingin ako sa cellphone ko ng oras. 3:00. Sumilip ako sa bintana after kong umihi. Hinanap ko kung saan yung ingay. Doon ko siya naririnig sa school. Pero wala akong nakikita. May narinig pa akong nagsasalita nun. Para siyang nagko-command ng CAT. Sabi ko, 3:00 ng madaling araw may nagpa-practice ng CAT. So binaliwala ko na lang. Baka ganun talaga sa kanila. Bumalik na ako sa higaan ko at natulog na. Naging busy ang araw namin noon kinabukasan. Linggo yun, kaya nagsimba kami sa katedral. Namalengke kami ng panghanda ulit ni tita. Masarap kasi siyang magluto. Kaya hindi pwedeng hindi namin ulit yun matitikman bago kami umalis doon. After ng konting pasyal-pasyal, umuwi na kami sa kanila. Sulit na sulit ang punta namin doon. Lalo na nung finally, makakain na ulit kami ng luto ni tita. Tapos nung hapon, gumawa din ng pulutan si tito. Sisig, papaitan, at kinilaw na tuna. Pero nagpas muna kami nun sa pulang kabayo. Iba naman ang tinira namin nun. Magaling kasing mag-mix ng drinks yung isa naming pinsan. Kaya yun yung ipinatikim namin kila tito at tita. Habang nakapaikot kami at napapasarap sa kwentuhan, naalala ko yung nadinig ko nung madaling araw. Sinabi ko yun sa kanila. Nagkatinginan sila tito at tita. Tapos nagkwento si tito. Sabi niya, malamang daw na yung narinig ko ay yung mga sundalong nagmumulto sa school. Madalas daw talaga, pagsasapit ang 3:00 ng madaling araw, maririnig mo na may nagmamarcha sa loob ng campus. Kwento pa nga daw ng tatay ni tito, minsan na daw na may sumita doon. Pero laking gulat daw nito nang makitang mga sundalong pugot daw ang ulo yung nagmamarcha sa loob ng school. Matagal na raw nangyari yun, bata pa si tito. May ilang kalugar din sila ang nagkukwento na habang naglalakad daw sila ng 10 oras ng gabi, ay may nasalubong silang mga sundalong nagmamarcha at mga walang ulo raw ang mga ito. Pero yung parang pinaka-leader daw, hawak-hawak pa rin nito yung pugot niyang ulo. Ang kwento, dati raw pala kasing naging base ng mga sundalong Hapon yung school na yon. Nilusob sila ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ubos yung mga sundalong Hapon.
Ang masaklap pa ay pinagpupugutan pa ng ulo ang mga ito. Kaya daw siguro hindi matahimik ang mga ito dahil hindi pa nila nakukuha ang hustisya sa pagkamatay nila. O kaya ay hindi pa nila nahahanap ang mga ulo nilang napugot para kumpleto silang makakauwi sa mga pamilya nila. Marami pa kaming napagkwentuhan na katatakutan nun. Pero hindi na rin kami masyadong nagpagabi dahil may pasok na nun kinabukasan. Mag-aasikaso pa sila ng tindahan nila. Kami naman, back to reality na. Pero all in all, sobrang sulit naman ang bakasyon namin doon. Yun lang po muna ang entry ko sa ngayon, Sir Kira. Sana nagustuhan niyo po. Looking forward po na marinig ko po ulit kayo sa Ambar.